Nasa paliparan tayo kung saan sinasamahan natin ang isang babae papunta sa kanyang kwarto. Sa una, inakala natin na siya ay naghahanap lamang ng pahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho, ngunit sa katotohanan ay isa pala siyang miyembro ng isang grupo na magsasagawa ng isang pagnanakaw. Pagkaalis niya at siya'y nag-iisa na, inilabas niya ang kanyang mga kagamitan at agad na nagbigay ng abiso kay Donnie, ang kanilang pinuno, na nakaposisyon na. Dahil sa babala mula sa kanyang tagamasid, naghanda na ang grupo upang lumabas. Sila ay nasa cargo port ng paliparan, kaya't ang tanging paraan upang makapasok ay sa pamamagitan ng isang container. Mabilis na kumilos ang grupo sa pamamagitan ng pagpigil sa mga gwardya at empleyado sa lugar, at saka pumasok sa cargo hold ng eroplanong kakalapag lang. Pagkatapos makuha ang kanilang pakay, oras na para lumisan. Mayroon lamang silang ilang segundo bago matapos ang ikot ng mga nagpapatrolya, ngunit nagawa nilang makarating sa container sa oras at nakalabas sa lugar ng walang problema. Sa malayong lugar, nakilala natin si Nick, na sa unang pelikula ay paborito nating ahente ng batas. Ngunit ngayon, tila dumaan na siya sa mas mahihirap na araw. Sa telebisyon, nakita ni Nick ang lahat tungkol sa pagnanakaw at kung paano milyon-milyong dolyar na halaga ng mga diamante ang ninakaw sa loob lamang ng 5 minuto. Kumbinsido siya na ito ay may tatak ni Donnie, at tulad ng alam natin, matagal na niyang gustong mahuli ito. Gusto niyang pahintulutan siya ng kanyang boss na ipagpatuloy ang investigasyon. Gayunpaman, ayaw ng kanyang boss na malaman ng buong mundo na ninakawan ni Donnie ang United States Federal Reserve, para lang sa kasiyahan ni Nick na habulin siya. Para sa mga hindi nakakakilala sa kanya at ayaw nang bumalik para panoorin ang unang bahagi, si Donnie at ang kanyang grupo ay nagnakaw ng 12 milyon mula sa Federal Reserve Department na siyang responsable sa pagsira ng mga luma at sirang pera na hindi na ginagamit. Dahil dito, lahat ng pinsala ay na-contain at hindi rin plano ng gobyerno na amining ito ay ninakaw lamang ng isang bartender at ng kanyang grupo. Kaya si Nick at ang usaping ito ay ibinaon sa limot at hindi na muling pinag-usapan. Ngayon na updated ka na sa mga pangyayari, dumating na si Donnie sa France. Ibinigay sa kanya ni Giovanna ang kanyang bagong mga kredensyal para sa trabahong naghihintay, at inilagay siya sa isang lugar na may magandang tanawin ng Diamond District, kung saan alam na natin na magaganap ang susunod na pagnanakaw. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko si Nick. Hinamak siya ni Donnie at winasak ang kanyang karera, kaya't lumapit siya sa balo ng kanyang kasosyo upang malaman kung ano ang alam nito. Sa kasamaang palad, hindi handang makipagtulungan si Holly nang walang kapalit. Simula nang mamatay si Donnie, ang kanyang asawa, sa highway, hindi niya natanggap ang 7 milyong dolyar na ipinangako sa kanya. Ngayon, gusto niya ang kanyang bahagi kapalit ng impormasyon. Samantala, si Donnie naman ay nakikipagpulong kay Aba, na siyang inatasan na maghanap ng mga bibili para sa mga diamanteng ninakaw niya dati. Tiniyak nito ang kanyang pagpasok sa Diamond District, isang lugar na mahigpit na binabantayan at pinuprotektahan ng iba't ibang pulis at seguridad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dinala siya nito direkta sa isang lalaking kilala bilang The Concierge. Doon, nagbayad si Donnie ng bayarin at nakatanggap ng opisina. Isa na siyang lehitimong negosyante sa isa sa pinakamayayamang Diamond District sa buong mundo. Ngunit may kutob tayo na hindi lang milyon ang ninakaw ni Donnie para lang maging legal. Gusto niyang magkaroon ng access sa vault ng lahat ng nagbebenta, sapat na mga diamante para mabuhay ng isang daang buhay ng hindi. Sa Italia, nakilala natin si Jack Amo, ang lehitimong may-ari ng mga diamanteng ninakaw ni Donnie, at hindi siya natuwa nang malaman ang nawala, isang 30-carat pink diamond. Gayunpaman, nang buksan nila ang papel para suriin ito, isang maliit na GPS ang nahulog sa mesa. Namangha si Tony, ngunit kalmadong kinuha ni Java ang GPS at itinapon ito sa isang tasa ng kape. Nang dumating ang oras para mag-alok, sinamantala niya ang pagkakataon at ibinaba ang napagkasunduang halaga ng 1 milyon. Ang tanging magandang bagay ay binayaran siya ng cash. Nang ipaalam ni Donnie sa grupo ang tungkol sa GPS, sila ang nag-asikaso upang burahin ang lahat ng posibleng bakas kung saan maaaring napunta ang diamante. Ginamit ni Nick ang impormasyong ibinigay ni Jolly at nakuha niya ang datos na si Donnie ay nasa France, ngunit wala na siyang suporta mula sa kanyang mga nakatataas, kaya't kinailangan niyang bumiyahe bilang turista. Pagdating sa France, pumunta siya sa isang investigative force na tinatawag na PANTA, kung saan handang tumulong ang isang kasamahan na si Hugo. Nakuha nila ang mga recording mula sa Diamond District at malinaw na nakita ni Nick si Donnie na palabas sa lugar, ngunit nagpanggap siyang hindi niya ito kilala. Wala siyang suporta mula sa kanyang ahensya at patuloy na hinihingi ni Hugo ang kanyang contact information para gawin ang lahat sa opisyal na paraan. Kung plano ni Nick na hulihin si Donnie, kailangan niya itong gawin ng palihim, kahit pa maaaring bumaliktad ito laban sa kanya.
Kinagabihan, nang umuwi si Donnie, nadatnan niya si Nick na nakaupo sa kanyang bahay, kumakain ng pagkain, at handang makipag-usap. Bagaman galit si Nick sa ginawa ni Donnie sa kanyang karera at personal na buhay, hindi siya naroon upang patayin ito. Sa katunayan, gusto niyang maging bahagi ng grupo, kaya't si Donnie ang kailangang mag-ayos ng paraan upang hindi mahalata ng iba na minsan ay pulis si Nick. Samantala, dumating sa France ang kanang kamay ni Jack at hawak na nila ang ulat tungkol sa pinakahuling lokasyon na ipinadala ng GPS. Alam ni Donnie na siya ay bahagyang corrupt at sakam, kaya inalok niya ito ng malaking halaga kapalit ng pag-secure ng espasyo sa vault, sa dahilan na makakatanggap siya ng bagong shipment. Mabilis na kumilos si Samba at alam niyang hawak ni Donnie ang diamante bago masira ang GPS, kaya't malapit na nila itong matunten. Hindi masaya ang grupo sa presensya ni Nick, at upang subukan siya, binigyan nila ito ng weed para magsimula. Alam nila ang kanyang nakaraan bilang pulis, ngunit kung mananatiling tapat siya, baka payagan siyang manatili. Ang gabi ay napuno ng sigarilyo at matapang na alak hanggang sa tuluyang mawalan ng malay si Nick. Si Nick at si Juve Van ay nauwi sa pagkakaroon ng masayang sandali, bagay na labis na ikinagalit ni Marco na dating kasintahan nito. Sa huli, ipinagtanggol ni Donnie si Nick at tila naging magkaibigan sila. Paulit-ulit siyang tinatanong kung paano ito nagawa, at ipinaliwanag ni Donnie na, matapos suriin, napatunayan niyang si Nick ay natanggal sa serbisyo at wala ng jurisdiction para hulihin siya. Habang pauwi sila, bigla silang dinukot ni Samba at ng kanyang mga tauhan at dinala sa gitna ng dagat. Kung hindi sila sisigot, magiging pagkain sila ng mga isda. Isinalaysay ni Samba ang kasaysayan ng Pink Diamond at kung ano ang kahulugan nito para sa kanyang organisasyon. Kung ayaw nilang mamatay, kasama ang lahat ng taong mahal nila, kailangan nilang mabawi ito. Iniwan sila sa gitna ng dagat upang mag-isip, at wala silang nagawa kundi lumangoy pabalik sa dalampasigan. Ngayon, pareho na silang target ng mafia. Ang tanging pag-asa ay kung plano talaga nilang nakawin ang vault ng distrito, maaari nilang mabawi ang diamante. Ngayon na bahagi na ng grupo si Nick, nagpatuloy. Ang plano ngunit wala na si Marco na pinaalis. Inaasahang maghihiganti siya, dahil matagal-tagal na ring walang aksyon. Sa perang ibinigay kay Ya, nasiguro nila ang espasyo sa vault, ngunit kailangan nilang maghintay sa concierge, isa sa iilang tao na may access dito. Si Nick ang gagawa ng misyon, kaya't suot niya ang espesyal na suit na puno ng kamera upang makuha ang lahat ng impormasyon na kailangan para malampasan ang unang seguridad ng distrito. Hindi ito mahirap, dahil ang mga gwardya ay naroon para sa mga kliyente at hindi para sa mga magnanakaw. Lumabas si Java at dinala si Nick sa concierge, na diretsyong naghatid sa kanila sa vault kung saan nakatago ang malaking premyo, mahigit €850 milyon na halaga ng mga diamante. Napansin ni Nick na nasa personal na safe ni Java ang Pink Diamond. Sinabi niya ito kay Donnie, ngunit pinanatili nila itong sekreto mula sa iba. Samantala, nagdala si Marco ng sarili niyang mga tauhan na handa nang sirain ang plano ng ating mga bida. Handa na ang lahat para sa misyon, at ang grupo ay nagsuot ng 3D printed maskara na kahawig ng concierge. Dumating ang pinakamahirap na bahagi, ang pagtawid sa pagitan ng mga gusali gamit lamang ang lakas ng kanilang katawan at isang metal na tubo. Habang abala ang France sa World Cup, isinasagawa ni Donnie at ng kanyang grupo ang pinakamalaking pagnanakaw ng kanilang buhay. Upang maabot ang vault, kailangan nilang dumaan sa elevator duct, ngunit may 20th segundo lang bawat tao. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat at walang kamalay-malay ang mga gwardya. Sa loob ng vault, may ilang minuto lang silang makapagsagawa bago maubos ang oras. Ngunit bumalik ang concierge ng mas maaga kaysa inaasahan, kaya't kailangan nilang lisanin agad. Sa huling sandali, nahanap ni Donnie ang Pink Diamond at kinailangan nilang tumakas bago dumating ang elevator. Nakarating ang grupo sa rooftop dala ang kanilang mga ninakaw, ngunit nang tumawid sila pabalik, bumigat ang tubo at nahulog sa kalye, dahilan upang makita sila ng mga gwardya. Wala nang nagawa si Nick kundi itapon ang malita at tumakas, na naglagay sa panganib sa buong plano. Nakatakas ang grupo ayon sa plano, ngunit naiwan si Nick sa gusali. Nang tumunog ang alarma, napilitan siyang barilin ng isang gwardya upang makalikha ng destruction, bago tumalon mula sa ikalawang palapag, kung saan sinalubong siya ng grupo. Pagkatapos may hatid ang mga ninakaw kay Giovanna para ligtas na mailabas ito, tinanggal nila ang tracker mula sa kotse at nagpatuloy sa pagtakas. Samantala, nadiskubre ng concierge ang gulo sa vault. Hindi pa nila alam kung gaano karami ang ninakaw, ngunit malaki ito. Habang papunta sa Rendezvous Point ang grupo, inatake sila ni Marco at ng kanyang mga tauhan. Palakas ng palakas ang habulan at putukan.
Tinamaan si Nick sa balikat ngunit nakapagpatumba siya ng isa sa mga sasakyan. Sa huli, nagkaroon sila ng aksidente at na-corner sila ni Marco, ngunit biglang sumulpot ang ulan ng bala mula sa iba at iniligtas sila. Ang mga putok ay mula pala kay Samba at sa kanyang mga tauhan. Lumalabas na hindi tumatakas si Donnie kundi papunta siya sa lugar na itinuro ni Samba upang ibalik ang nararapat sa kanya. Pagkatapos ng taos-pusong paghingi ng tawad at isang regalo para sa pagreretiro ni Samba, pinakawalan nila siya at binigyan pa ng kotse para magpatuloy. Ilang araw matapos nito, nasa Italia na ang grupo kung saan nakita nila ang lahat ng ninakaw, inayos at na-appraise ng sarili nilang concierge. Lahat ay nagdiwang, naging milyonaryo sila sa isang iglap, hanggang sa dumating ang isang SWAT-like group at inaresto sila. Nang isinasakay na sila, si Nick ay inilipat sa kabilang panig at nalaman natin na si Hugo ang nag-aresto sa kanila at nagtaksil sa grupo. Kapag naging pulis ka, mananatili kang pulis, kahit pa sandali mong natamasa ang $100 milyon at ang pagmamahal ng isang babaeng nagtitiwala sa'yo. Bumisita si Nick kay Donnie upang sabihin na patas na sila. Bagaman nagustuhan niya ang buhay sa kabila, nananatili siyang alagad ng batas. Bago umalis, sinabi ni Nick kay Donnie na umupo ito sa likurang kaliwa, isang detalye na nakapagtaka kay Donnie. At nang isinasakay na sila para sa extradition patungong Estados Unidos, nakita niya ang isang armadong helicopter na papalapit, kasunod pa ang isa na hamarang sa daanan ng opisyal. Biglang dumating ang isang grupo ng mga armadong lalaki at iniligtas si Donnie sa loob ng wala pang isang minuto. Wala siyang ideya kung sino ang nagligtas sa kanya, ngunit alam niyang mas mabuti ito kaysa mabilanggo. Kaya't nakipagtulungan siya. Dinala siya ng mga lalaking ito kay Jack Amo, at nalaman nating si Samba ang nagligtas sa kanya. Labis na humanga si Jack Amo sa ginawang pagnanakaw ni Donnie at nais itong pagtrabahuhin para sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit ipinadala ni Nick ang mensahe ay para iligtas ang kanyang sariling buhay, dahil nauna nang nakarating si Samba sa kanya. Marahil ay muli silang magkikita, ngunit sa pagkakataong ito, si Donnie ay hindi na ang hinahabol kundi siya na ang manghuhuli. Kung gusto mo ng mga interesting na movie recaps, i-like, i-share, at mag-subscribe para makasunod pa sa iba pang recap.